10 years old and above were massacred by the Americans. Standing over the dead, 6,000 Filipinos, men, women, and children, all in a common grave because you were here as imperialist. Balanggiga Massacre, bahagi ng malagim na kasaysayan sa panahon ng Philippine-American War na nakaukit sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, habang ang ilan ay walang gaanong alam tungkol sa dugo ng ating mga ninunong dumanak sa lupang tinubuan dahil sa mga mapang-aping banyaga. Ang mapait na kaganapang ito ay nagsilbing paalala sa mga kalupitan ng mga Amerikano sa panahon ng kanilang pagsakop sa 7,000 kapuluan. Sinasabing 100,000 Pilipino ang nasawi mula sa giyera, sakit, matinding gutom at pamamaslang dahil sa kanilang pananakop. At isa nga sa hindi malilimutang insidente ay ang tinaguriang Balanggiga Massacre. Noong ika-10 ng Disyembre taong 1898, naganap ang kasunduan sa Paris o Treaty of Paris na nilagdaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos bilang opisyal na pagtatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, kasama sa napagkasunduan ng pagpapalaya sa Cuba mula sa Espanya. Ibinigay din ng Espanya ang Puerto Rico at Guam sa Estados Unidos at ang pagbenta ng Espanya sa Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 milyong. Pagsapit ng Agosto taong 1901, dumating sa Balanggiga ang Company C ng 19th Infantry Regiment, isang unit ng mga Persang kano upang sakupin ang maliit na bayan ng Balanggiga sa isla ng Samar. Noong una, maayos naman ang relasyon ng mga ito sa taong bayan. Ngunit ayon sa mga historiador, bumagsak ang ugnayan matapos umanong tangkaing molestyahin ng 2 sundalong Amerikano ang isang babaeng Pilipina na nagbabantay ng tindahan. Nang ipagtanggol ng mga lokal ang babae, gusto ng mga tropang kano na maghiganti. Dito na nagsimula ang mainit na tensyon sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino sa nayon. Si Captain Thomas Cannell ay gumawa ng mahigpit na hakbang na ikinagalit ng mga taga roon. Isa na dito ang pagpapatigil sa kalakalan ng bayan, hanggang sa nagsimula na ang pagmamalupit ng mga tropang kano. Kabilang dito ang impormal na pag-aresto sa humigit kumulang 80 mga kalalakihan. Isinailalim ang mga lokal na naninirahan doon sa sapilitang pagpapatrabaho. Kinukumpiska ang kanilang pagkain at mga supply, dahilan na naging limitado na lamang ang kanilang pagkain, tubig at mga gamot. Kaya marami ang namamatay noon dahil sa matinding gutom at sakit kagaya ng kolera, dysenteria at malaria. Bunga ng matinding impeksyon sanhi ng pagtitiis at pagkukonsumo ng kontaminadong pagkain at tubig. Nagpatupad din ng mga Amerikano ng mahigpit na mga panuntunan kagaya ng curfew. Ang mga residente ay hindi na pinapayagang umalis sa kanilang tahanan kapag sumapit na ang dilim. At kung sino man ang mahuhuli sa labas ay sasailalim sa pag-aresto o kahit na pagpatay. Nagpatupad din ng isang sistema na sama-samang parusa sa bayan para sa isang nagkasala. Ibig sabihin, kung sino man ang gumawa ng krimen laban sa mga Amerikano, ang buong bayan ay sasailalim sa mahigpit na parusa. Hanggang sa napagtanto nilang sagad na sa kalupitan ng mga Amerikano at oras na upang gumawa ng hakbang. Kaya ang hepe ng pulisya ng Balanggiga na si Valeriano Abanador ay nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng gerilya na sina Kapitan Eugenio Daza at Sergeant Pedro Duran upang bumuo ng planong sekretong atake laban sa mga Amerikano. Ang gerilya ay isang membro ng isang maliit na independenteng grupo na nakikibahagi sa hindi regular na pakikidigma, karaniwan laban sa mas malalakas na puwersa, at nagsasagawa sila ng pabigla-biglang pag-atake at hit-and-run tactics. Ayon sa historiador na si Stuart Miller, ang mga lalaking residente ng Balanggiga ay nagbalat kayong bilang mga babae at nagpuslit ng mga itak o machete sa loob ng maliliit na kabaong na dinala sa simbahan, at nagkukunuring ito raw ay bangkay ng mga batang namatay sa kolera. Dumagsa din ang mga reinforcements mula sa mga karatig bayan ilang araw bago ang nasabing pag-atake, at nagkukunwari ng paghahanda para sa isang pista. Pagsapit ng ika-28 ng Setyembre taong 1901, isa sa pinakahinihintay na araw ng mga taga-Balanggiga ay sumapit na.
Isang tipikal na umaga noon habang naghahanda ang mga sundalong Amerikano para sa almusal sa plaza ng bayan. Sila ay hindi nakapaghanda sa digmaan at sa mga hindi inaasahang sandali. Sinimulan ni Abanador ang unang hakbang sa pamamagitan ng pagbaril sa isang American sentry matapos itong makipag-usap sa kanya. Pinatugtog ang kampana ng simbahan ng Balanggiga bilang hudyat ng pagsisimula ng pag-atake. Ang buong pwersa ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa pangunguna ni Vicente Locban kasama ang 400 gerilya ay mabilis na umatake at walang habas na pinataga ang mga trupang Amerikano. Nagtungo din ang mga ito sa kwartel ng mga Kano upang salubungin ang mga hindi mapag-aalinlangan ng sundalong Amerikano sa isang mabangis na hand-on-hand combat. Ang nasabing pag-atake ay nauwi sa pagkamatay ng 48 sundalong Amerikano sa 74 na nakatalaga sa Balanggiga. 22 dito ang sugatan at 4 ang sinasabing nawawala. Napatay ang ilang opisyal ng hukbong Amerikano, kabilang na si Kapitan Thomas Connell, habang ang ilang pang natitirang sundalo ay nakatakas at humingi ng tulong sa mga ibang trupa. Subalit nang makarating ang mga reinforcements sa Balanggiga ay nakaalis na ang mga gerilya habang naiwan na lamang ang mga nakabulagtang katawan ng mga patay ng mga sundalong Amerikano. Ayon naman sa pag-iistima ng mga historiador, 20 Pilipino naman ang napatay dahil sa engkwentro. Bilang tugon sa nangyaring pag-atake, agad nag-utos si General Jacob H. Smith ng walang awang kill and burn order at nangakong gagawing ilang ng kamatayan ng buong nayon. Ayon sa kanya, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better. It will please me." Ang direktiba na ito ay nagtulak sa mga trupang Amerikano na wasakin ang buong nayon at walang habas na patayin ang lahat ng mga Pilipinong makatagpo nila. Lalong naging masahol ng inutusan ni Smith ang kanyang mga tauhan na paslangin ang lahat ng 10 taong gulang pataas. Lahat ng may kakayahang humawak ng patalim o baril ay papatayin. Sinunog at ninakawan nila ang nayon sa Balanggiga. Tinatayang humigit kumulang 2,500 hanggang 50,000 ang napatay, kabilang ang mga babae, lalaki at mga kabataan. Ngunit hindi pa dito nagtapos ang lahat dahil ang mga Amerikano ay patuloy na nagpatupad ng isang patakarang scorched earth policy hanggang 1902. Ito ay isang estratehiyang militar ng pagsunog o pagsira ng mga pananim o iba pang mga mapagkukunan na maaaring magamit sa isang sumasalakay na puwersa ng mga kaaway. Kaya ang bayan ng Balanggiga ay tuluyang nalugmok. Iniuwi ng mga Amerikano ang kampana ng simbahan ng Balanggiga bilang tropeyo sa digmaan at upang pag-alala sa mga trupang Amerikanong nasawi. 2 ang dinala sa ilalim ng kustudiya ng mga trupang US sa Trophy Park ng Francis Warren Air Force Base sa Wyoming, habang ang isa ay nasa US military unit sa South Korea. Bilang bahagi ng kasaysayan, hiniling ng Pilipinas na ibalik ang mga kampana noong pang 1958 nang ang Pilipinong pari na si Horacio de la Costa ay sumulat ng liham sa Amerikanong militar na mananalaysay na si Chief Wards upang humingi ng tulong para sa layuning ito. Si Pangulong Fidel Ramos ang unang Pangulo ng Pilipinas na nakipag-ayos sa pagbabalik ng mga kampana, kasama ang Pangulo ng US na si Bill Clinton na pumayag naman sa kahilingang ito. Ngunit ang pagbabalik ng kampana ay hindi natuloy dahil sa salungatan ng mga batas militar ng US. Kaya noong 2017, hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa US na ibalik ang mga kampana dahil ang mga ito ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas bilang pag-alala ng katapangan at kabayanihan ng ating mga ninunong lumaban sa pananakop at kalupitan ng mga Amerikano at nag-alay ng kanilang mga buhay. December 15 taong 2018, sa loob ng mahigit 100 taon, sa wakas ay nakabalik din ang mga kampana sa nayon ng Balanggiga. Ang Balanggiga Massacre ay bahagi ng madilim na kabanata sa kasaysayan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Hanggang ngayon ay nananatiling paksa ng pagtatalo at sensitibong usapin sa Pilipinas at Estados Unidos.
May mga nagsasabi na ito ay isang makatuwirang paglalaban-laban ng mga Pilipino at Amerikano sa digmaan, habang mayroon namang mariing kumundina at nagsasabi na ito raw ay walang awa at brutal na pamamaslang sa mga inosenteng walang kalaban-laban. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.